Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Sumabak sa practice ng Converge Fiber Xers nitong Martes sa unang pagkakataon ang kanilang first overall draft pick sa PBA Season 49 Rookie Draft na si Justin Baltazar. Ayon kay Converge Assistant Coach at Head of Team Strategy na si Charles Tew, impresibo raw ang 6'7" na si Baltazar sa kanyang unang training camp at nagpakita kaagad ito ng gilas. Sinabi ni Tew na nakita niyang dominante si Baltazar sa rebound at inaasahan niya na lalabas din ang kanyang galing sa opensa sa oras na dire-diretso na ang training. Sa sobrang hanga ni Tew sa unang practice ni Baltazar, isiniwalat niya na ang back-to-back Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL Most Valuable Player ay pinahirapan pa ang kanilang import na si Chick Diallo. Subalit sinabi din ni Tew na ang inaasahang pagsalang ni Baltazar sa kanyang PBA debut sa Webes laban sa Northport Batong Pier ay hindi pa sigurado. Ayon kay Tew, mahirap isagad ang player at baka makaapekto ito sa kanyang kondisyon at kalusugan. Matatanda ang halos isang taong naglalaro si Baltazar na walang pahinga mula sa Dubai at sa kampanya nito sa MPBL. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabigat ang pagdadaanan ng Philippine men's football team sa final round ng AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 qualifiers sa susunod na taon. Ito ay matapos mapagrupo ang Philippine men's national football team sa Tajikistan, Maldives at Timor-Leste sa ikatlo at huling round ng qualifiers na lalaruin sa Marso 2025. Makakalaban ng Nationals ang Maldives sa Marso 26 at Nobyembre 18 taong 2025, Tajikistan sa Hunyo 2025 at Marso 31 taong 2026 at Timor-Leste sa Oktubre 9 at 14 taong 2025. Samantala kasama sa Group B ang Lebanon, Yemen, Bhutan at Brunei Darussalam. Group C ang India, Hong Kong, Singapore at Bangladesh at sa Group D ang Thailand, Turkmenistan, Chinese Taipei at Sri Lanka. Ang Group E naman sa kabilang banda ay binubuo ng Syria, Afghanistan, Myanmar at Pakistan, habang ang Vietnam, Malaysia, Nepal at Laos ay kukumpleto sa Group F. Tanging ang mananalo sa bawat grupo lamang ang aabanse sa 2027 AFC Asian Cup na kinabibilangan na ng 18 koponan mula sa Saudi Arabia, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, United Arab Emirates, Japan, South Korea, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, China, Indonesia, North Korea, Kuwait at Kyrgyzstan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 3 bigating basketball players mula Cebu ang nag-commit na maglalaro sila para sa Ateneo de Manila University sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Ito ang mga Magi's Eagles ng Sacred Heart School Ateneo de Cebu na sina Jello Rota, Alden Kainglet at Lars Fjellvang. Lumabas ang anunsyo pagkaraang makopo ng Magi's Eagles ang kanilang ika-4 na sunod-sunod na kampyonato sa Season 24 ng Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated o CESAFI Juniors Basketball Championship. Malaking eksperyensa ang nakuha ng 6'6" forward na si Rota sa pagpartisipa nito sa 2023 NBA Basketball Without Borders Asia Camp at isang karangalan para sa batang bantayan na makamit ang kanyang pangarap na makapaglaro para sa Ateneo sa UAAP. Samantala, dadalhin naman ng 6'7" Filipino-Norwegian center na si Fjellvang ang kanyang tangkad at galing sa Blue Eagles.
Sinabi ni Fiel Vang na pangarap niyang maglaro para sa Ateneo Blue Eagles, lalong-lalo na sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Dadalhin naman ng 6'3" team captain at gwardiya na si Kainglet ang kanyang pagiging liderato na kanyang ginampanan para sa Magi's Eagles. Mapapasama ang tatlo sa dumadaming Magi's Eagles alumni sa programa ng Ateneo, kasama sina Jared Bahay, Michael Asoro at Chris Porter. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.